Bakit itong 5 lang? Bakit persons of interest sila? Sinabi ko na sa inyo, di ba? Sila yung huling nakakita na buhay si Rene. And nagsisinungaling sila. Eto mga kaloys, paglalabas na yung witness, bakit mukhang itong 5 lang ang gumawa nung pasa kay Rene sa aking analysis? Bakit sila? Kasi dahil dito, okay, may nag-post kasi, share ko sa inyo. Okay, ito I think maraming nag-share din sa akin ito. I think alam niyo na rin, okay, kung ano yung bigyan natin ng reaction. So ito mga kaloys, ito yung post na parang nag-coincide doon sa ating analysis. Ayan. Diba? So dito mga kaloys, napuruhan daw talaga si Rene. Okay? I-summarize ko na lang. At dahil nga natataranta daw sila kasi hindi daw humihinga, okay, nahimatay daw siguro sa sakit. Okay? Sabi dito, sa sobrang sakit, hindi na makahinga si Rene. Nag-coincide doon sa di ba, yung tumawag sila sa DRMMO nanghingi ng tulong dahil may hindi nakahinga. Okay? Namutla na at nawala ng malay. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung CCTV ay very important para malaman talaga natin kung buhay si Rene, papunta ng beach or wala na. Right? Kasi makikita dun So, sabi dito, ginising nila at hindi magising. Okay? Nagkagulo na sila. Yung ibang student athlete, ibig sabihin yung mga player, okay, sinisisi na yung 6. So, 6 daw ang gumawa. Okay? Kumbaga yung iba ay wala silang ginawa or baka secret lang na ginawa to, pero yun nga, nagkagulo daw. Kasi madadamay sila. Kahit wala silang ginawang pananakit kay Rene, madadamay sila. Ang ganun ang dating. Okay? Sabi dito, may tumawag sa rescuer at sinabing may hindi makahinga. Sabi ko mga kaloys, kung ito ay nangyari doon mismo sa resort, so syempre yung time, di ba, alam mo kung nalunod doon sa dagat, matagal, may minutes pa papunta sa resort para tumawag kasi kinuha ang mga cellphone nila. Nagets ang point ko mga kaloys. Nung gabi, nung June 7, kinuha na yung mga cellphone nila so wala silang communication. Only yung telepono ng resort. Kaya importante ang staff, di ba? Doon sa reward natin kasi siya may alam din. Kasi staff daw ang tumawag sa resort. Right? Yun yung gusto nating magsabi ng katotohanan. Kaya nga 20 million or makulong siya, kasama siya sa makulong. Okay, yung staff. So, eto mga kaloy, sabi dito, natataranta daw kung masave si Rene na ganun ang itsura. Okay? Ano ang gagawin nila? So yun, natataranta na sila. Lalo sila kanya-kanyang rant o yung kasi di ba parang madadamay ako dito kasi inisip nila yung career nila, yung parents nila, anong sasabihin, makukulong sila. So yun yung nagpanic sila, hindi nagpanic sila sa wave. Ayon dito sa at inisip ang sarili at madadamay sila. Sa taranta, naisip na palabasing nalunod. Diba yun yung analysis natin? Pero ang CCTV nga, magbibigay sa atin ng katotohanan. Sana. Kaya lang, nakita na natin yung tendency or yung hakbang ng CIDG or kung sino man labas yung CCTV na itampered or talagang itago. Okay? Ang katotohanan. So, sabi dito, inihagis nila si Rene sa tubig. Lumubog. And that's the reason kung bakit nung unang rescuer, ang gusto nila ipahanap si Divine kasi for them, alam nila na wala na si Rene. Nagets yung point ko mga kaloys. Bakit nila sinabi na 2? Bakit isa lang sinabi lang nalunod? Kaya isa lang ambulance. Dapat sisihin din sila bakit isa lang sinabi nyo. Sana 2 para 2 ambulansya ang madala. Right? So, sabi dito, nahimasmasan sa tubig daw. Okay? Inihagis si Rene, lumubog, pero biglang sumigaw ng tulong. Di ba yun yung sinabi ni Ian? Yung person of interest number 1, di ba? Dapat talaga yan gisahin Tapos team captain pa siya ngayon. Yun ba ang kapalit? If ever totoo ba? Yun ba ang kapalit? Di ba? Naging team captain ka or it's because ikaw ang number 1 suspect talaga. Di ba?
So, dito mga kaloys, sumigaw daw si Rene ng tulong. Inihimasmasan sa tubig. Kumbaga, nahimatay lang siguro. Tapos yun na nga, nagising dahil nakaano ng tubig, humingi ng tulong, pero dahil siguro baldado na sa ginawa nila dahil dun sa mga pasa, di ba? Ang una pala nakakita ng pasa mga kaloys ay yung tita na gusto ko ring ma-interview. Okay? Nauna pala yung tita dun sa morgue, tapos siya yung nag-video na sinend sa mama. Yung pinakita ko sa yung video. Di ba? Na nakita talaga natin na may pasa. Pero how come itong rescuer sinabi na walang pasa? Isa na rin yun. Baka magsabi na ng totoo dahil may reward na. Otherwise, kasama siya sa kasuhan natin. Di ba? Or papakasuhan natin sa nanay. So, yun na nga mga kalays. Hindi kinaya ni Divine. Okay? Kahit, ano ba, next page. Okay? So, yun mga kalays. Ang CCTV talaga magpapatunay kung aksidente o hindi. Ayan. Si Divine ang sinasalba nila pero wala na din si Divine. Okay? Yun yung ano mga kalays. Sabi dito, bakit gusto sagipin ni Divine si Rene? Okay? Ito yung mga kalays. Wait, natanggal pala. Ayan. So, ang nangyari pala mga kalays, di ba kasi binitbitan nila si Rene, itatapo na dun sa ano. Nung nagising si Rene at tumingin ng tulong, gusto pala ni Divine sagipin. Bakit? Kasi sabi dito, baka nakagaanan na ng loob ni Divine at saka si Rene, nagkagaanan ng loob kasi roommate sila at sinabi din yun ni Sam sa interview. Di ba? Si number 5, okay? Si Sam, POI number 5, sinabi niya na ka-roommate niya si Rene at saka si Divine. And nung tinanong natin si Rene mga kaloys kung anong aura niya na tao, mabait siya. Okay? Mabait siya sa ating kahit yung, di ba, yung mga videos na tinignan natin, mabait si Divine. Kumbaga mabait yung puso niya, parang si Rene. So, dahil nga nanghingi ng tulong si Rene, gustong i-save ni Divine. At dahil nga hampas na rin sa alon si Divine na hindi pala marunong lumangoy, pero mas matangkad si Divine, 6'10 6'4 lang si Rene eh. So ayun, nalunod siya. So yun po ang nito mga kaloys. Okay? Bakit tumagal ng 30 minutes? Kasi nga ayun, ito mga kaloys may portion pa dito, yung drone ni coach. Okay? Sabi dito, kaya nagtaka ang rescuer may hindi makahinga tapos after 30 minutes may nalulunod. So naguluhan nga yung rescuer. Bakit may huminga tapos nalulunod na? So sabi dito, mismong rescuer ang nagsabi pagdating nila nagpalipad na ng drone si Coach Tab. Kinonfirm din ng dalawang player na hindi daw weights yung kundi drone controller. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kaloys, baka lang yun, rescue. Okay? Sabi ko nga, baka fall guy dito si Coach Tab. Or baka si Coach Tab ay gusto na maging hero kasi siyang nagtatag ng Bebop. Di ba yung Blue Eagle Band of Brotherhood ba yun? Or Brothers? Si Coach Tab ang nagtatag. Di ba? Para to save yung mga members, baka siya na lang gusto maging fall guy. At di ba? Bailable ang kaso. Pwedeng basta later o malusutan pag mag-areglo kasi di ba yung gusto nila mag-areglo. Di ba? So, nag-match doon sa analysis natin na yung drone is for rescue na lang. And mas nagme-make sense to kasi kung titingnan mo yung mga videos na nire-rescue si Divine at saka si Rene, yung nasa stretcher na sila, makikita mo naman yung damit hindi naman basa eh. Iba kasi ang form ng damit kung basa. 'Di ba? Kasi 'di ba sabi ng mga student, ang mga players, ni-rescue ako ni Coach Tab. Bakit yung shirt ni Coach Tab o yung short ay hindi siya basa? So, ibig sabihin nun, 'di ba? Wala talaga sila sa tubig. Okay? At hindi nga nagkapareho yung sinabi ni Jared at saka ni Kiefer yung activity nila, 'di ba? Kasi kay Kiefer naka-line.
Kay Jared, hindi. 'Di ba? Kailangan mo lang siguraduhin nga yung tubig ay nasa hita mo. So, yun pa lang, hindi na nag-match. 'Di ba? Baka nakalimutan ng script.